Inanunsyo kamakailan ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry ang pagkatala ng kauna-unahang kaso ng Q fever sa bansa. Ito ngay matapos na mariskubring positibo sa Q fever disease ang ilang samples mula sa inangkat ng gobyerno ng kambing mula sa Estados Unidos. Ang Q fever ay isang mild zoonotic disease na matatagpuan sa mga hayop ngunit maaaring makahawa o maipasa sa mga tao. Kaugnay dito, hinimok ng presidente ng Philippine College of Physicians na si Dr. Ronjen Solante ang publiko, lalo na ang mga nag-aalaga ng mga kambing at baka na mag-ingat sa gitna ng banta ng Q fever. Dagdag ni Solante, vulnerable population ng naturang sakit ang mga humahawak ng mga ganitong klaseng hayop. Most of the time, ang reservoir nito yung mga goats, sheep, and cattle. Usually, ang Q fever, it is caused by a bacteria pala, no? So it's not a viral infection, it's not fungal, but it's a bacterial infection na dinadala ng mga animals na nabanggit ko kanina, and usually they can cross from an animal to human. Kaya naman payo ng eksperto sa mga humahawak ng mga kambing at baka, dapat gumamit ng protective equipment tulad halimbawa ng guantes at face mask. Ang mga magkakatay ng karne ng mga kambing at baka ay kailangang magsuot ng isang bagay na magpoprotekta sa kanila para hindi matalsikan ng likido mula sa mga naturang hayop. Binanggit din ni Solante na ang mga naglilinis ng dumi ng hayop ay dapat mabigyan ng sapat na proteksyon dahil maaari ring mahawa sa pamamagitan ng paghawak dito. By touching, by not wearing anything like yung face mask kasi, it can also be aerosolized, especially pag natutuyo na yung mga dumi ng mga ganitong klaseng hayop. Yun yung pinakaunang most common na transmission niya, papasok siya doon sa lung. Samantala, ibinahagi ni Dr. Solante na bihira ang human-to-human transmission ng Q fever. Not anybody can just get it na kumbaga human-to-human transmission. It's not so common to get this from another human. It's really coming from animals, no? Dagdag pa ni Solante, madalas na kapag mayroong cross-transmission mula sa hayop tungo sa tao, bihira ring nagdudulot ng severe infection. Kadalasang sintomas ng nasabing sakit ay lagnat, pananakit ng ulo at pananakit ng katawan. And usually, siguro 60 to 70% is a self-limited disease na maski hindi ka mag-antibiotic, pwedeng mawawala din siya. So yun yung medyo characteristic and common manifestations ng Q fever. Samantala, iniulat naman ni Dr. Solante na walang pasyenteng dinala sa San Lazaro Hospital dahil sa Q fever.